Hi, good afternoon. Today is January 1, 2024, and I am making this video just an update and a documentary for what's going to happen about my future. Um, I'll make a New Year's resolution. I'll try as best as I can that every first day of this month I'll make a video out of my life, just an update on what I've been doing for this year. And I'll try on January 1, 2025 if ano yung mangyayari sa buhay ko, like the record out of it. Maybe this video will full of drama and some OA overreacting some shit. I'll just post this on my YouTube channel so that lahat lahat makapag tawag na to, makatingin. Like, yeah. Mahihain pa. Pero if mahihain pa ako, mahihain. Pero papatuloy pa rin kahit papaano. Eto na lang. I don't know what even this ang purpose of this vid. May self-reflection lang sa year na 2023. Year 2023 is full of lessons siguro na parang pinaka-foundation pa lang. Kasi kaka-18 ko this 2023 so yeah, my birthday is on September 20th 23rd 20th of 2005. And yeah, birthday, kaka-18, young adult. So far, that year, ang dami kong realizations. That year was also the foundation na nagre-recover pa lang ako and my mother sa dialysis. I mean, na-diagnose kasi siya sa may sira sa kidney niya. So, ngayon naman okay na si mama. Unti-unti na nakaka-recover. Na-diagnose siya noong December 2022. That's why 2023 is kind of foundation pa lang sa nag-build up pa lang, and I'm still adjusting. Until now pa naman. Yeah. Currently, I have no girlfriend then, and daming ding naka-fling pero hindi ko talaga pa inano kasi natatakot ako sa commitment. I am coward enough not to commit because of many thoughts, at saka hindi pa ako ready because I decided that there are still mga dapat kong unahin. Prioritize what needs to be prioritized. Hindi ko sinasabi na bawal pa ako hindi naman pinagbabawal na magkagusto. Yun nga lang, para makaiwas sa temptation. Para sa akin, hindi ko alam. Kung may makilala ko this year, I'll update na lang. Pero this is the first video, so it's going to have 12 months, so 12 videos in 2024. Kaya ngayon, sa school naman, ACADS, it's still, we are in the final term of the first semester, January, so mag-exam pa lang kami. Yung examination ko pala sa MAAP, which is yung Maritime of Asia and oh my god, Maritime Academy of Asia and the Pacific. I'm so sorry kasi hindi pa ako nakakwalified, so hindi pa talaga kompleto or hindi ko pa talaga memorize. Pasensya na. Pero kung mapasa man ako, which is
expected natin na result maybe this coming February or March. I-update ko na lang sa video. Yeah. Ano pa ba? Sa cards, may pumunta sa point na pressure ako. Kasi all throughout nung 2023, naguguluhan pa din ako kung kailan ako magsisimula. I am the type of person na hinihintay pa yung kung kailan ako magsisimula, yung perfect time para magbago, parang ganun. Magbabago para sa ikakabuti ng sarili ko. Kaya hindi na lang din fake, ang tawag na to, ginagaslight ko sa sarili ko lagi. Kaya lagi akong dramatic, laging OA, laging self-pity, which is in the long run hindi nakatulong sa akin. It made my mind mentally soft. And pasaway talaga akong bata. Kahit mga teachers, alam nila yan. Mama yan, alam nila. Pasaway talaga ako. Pero iba ako mag-alaga. Hindi ko nga naalagaan ko sarili ko. O arte na nga. Sasabihin lang akong arte. Wala. Napaka-cringe naman. Pero, yeah. As an 18 years old student, yung strand ko pala is STEM. Yeah, STEM pa din. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. And yung math okay naman. Napapag-aralan. Lahat napapag-aralan. Time management lang talaga mag-stick. Marami ang New Year's resolution this year. And dahan-dahanin kung gagawin yun. Kasi last year talaga, yung priority ko is to come up something na mag-fix sa mental health ko. And kung gagawin ko man ngayon, edi gagawin ko na ngayon, like being the present moment. Pero, syempre, mag-iisip din ako para sa future ko, kaya nga ako magdidisiplina eh. Hindi lang din, okay lang din naman na mag-enjoy ako, siguro. Yun din eh, kasi every time na mag-rest ako, I feel guilty. Parang ganun ako lagi. Dati. Meron pang feeling ngayon, pero sana unti-unti na din. Mag-update na nga lang, inulits pa. Yun. Kaya nga. Tapos, sa cartooning, alam ko magkakaroon na naman ng competition this year. And I have this goal na gusto ko ma-qualify sa regionals. And sana maka-qualify ako. Kasi last competition I placed fourth placer ako. And not bad na din kahit paano. Kasi before pandemic, top 5 yung pinipili sa division level. So ako naka top 4. So okay lang. It's a lesson learned, and thankful din ako kasi kahit paano through that failures, through that nanalo ako kasi nanalo ako in a way na may natutunan. May napanulunan akong na lesson, gano'n. Yun lang din. Last year kasi sobra akong drama eh. Sobra akong mahina talaga. Nagpapadala agad sa criticisms. Hindi din ako marunong makiramdam. Lagi ako selfish, like to the point na hindi ko iniisip na yung family ko dito. Lagi na lang nag-aaral in a way na greedy na ako ba. Then, ginagawa na lang para sa grades. Daming setbacks, daming flaws ko talaga. Like, nag-aaral na lang kasi para masatisfy ng validation ng iba. Which is mali. Which is natutunan ko na lang din. Kasi, kailangan ko babaguhin yun eh. Like I said, it will not help me in the long run. Kaya, kailangan na magbago. Araw-araw, nagpapasalamat ako kasi maraming akong matututunan. Yeah, anyway, yun na. This will be the last year of my high school. Kasi grade 12 na ako ngayon eh. Kaya, i-cherish ko na lang while it's here. Mga exams, alam ko nakakatakot pero kakayanin.
I'm thankful for my classmates then, for yeah, just doing what they are, na na na-inspire manaklat sa iba, kaya naniguro. And sometimes I get envious and jealous kasi I compare myself a lot to them, especially those who are talented. Not just only my classmates, but those people who I admire, mapababae man, mapalalaki, kasi they each have unique own skills that can make that can make them its asset, yung asset nila, ganun. And maging advantage nila pag ano sila ng jobs, and syempre privilege na din kasi meron silang ganun, and besides sa tsura. And nothing much, yun lang. 2024 i-apply ko na yung mga natutunan ko konti-konti. Kasi before, lagi lang ako nagbabasa ng self-improvement lang. Basa, hindi ko naman ina-apply. Mas mabuti na yung actions nga. Kasi naman sabihin ko na magbabago ako, hindi ko gagawin. Kasi naghihintay ng tamang panahon. Mabuti na itong gagawa ko ng video every month para lang mag-update kung ano na pinagagawa. If there will be a month na mabibisi man, edi go, may busy. This YouTube channel has been for over pero ito pa lang yung seryoso ko talagang ginawa. Well, no edits. Kaya yung YouTube channel na to, it will be an update na lang siguro for every month. I'm still in self-improvement journey, 2024. Nag-start to 2021 siguro. 2022. Ganun. Yeah. Before then, a lot. I've been addicted to porn, masturbating dito sa kwarto lagi. Ayan, I feel imbecile to the point na as a male person, scientifically normal daw yun. Which is normal, kahit nga yung priest sinabi, okay lang eh. But watching porn as a religious person can lead to lust. And we all know that lust is one of the deadliest sins. The 7 deadliest sins. And in order not to go to heaven, to go to hell, you go to heaven. Para i-exclude mo yung mga ginagawa mo. Kaya nga ngayon, wala na, inalam ko na yung mga triggers ko, and yeah. Besides that, I've been also prideful, egoistic, narcissistic type of person. Kasi nga, yun nga, takot kasi ako sa failure. I am afraid of failing. Kaya siguro yun yung naghinder sa akin para mag-try ng things, to take risks, or to enjoy man lang. Kasi takot nga ako ma-fail. Lagi ako play safe, lagi akong mag-cheat na lang para magkaroon ng malaking grade sa quiz, ganun. Which is mali talaga. Mabuti nga nagkaroon ng vacation, na-pause ko muna yung mind ko. Go to the gym and watch some Netflix. Chill lang, wala mo nang inisip na academic. Pero ginawa ko na yung mga activities na pinapagawa. Kaya ako no more na yan. Alam na nila mamaya na ginagawa ko agad yung mga gawain, yung mga things. Yeah. Ayun lang. I hope 2024, ngayon naman lagi na-hope eh. Siguro, ipag-pray ko na lang na makakaya ko yung mga obstacles and mga challenges na mangyayari. Kasi magkakaroon talaga. Ipapag-pray ko na lang na makakaya ko yun. And bigyan ako ni Lord ng wisdom and strength mentally, physically. Bigyan man ni Lord na makapasa ako sa mga okay na ako doon. I am very thankful na. Kaya lagi ko na lang tatandaan na it's okay not to fail. It's okay to fail.
it's okay. Nasanay ako kasi before, lagi ako first eh. So-called valedictorian ng elementary kahit di naman qualified as a standard na ano. Parang nangunguna lang sa ranking. Yeah. 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 Isa na naman. Hindi nga, yun. Oo. Dami. Kaya siguro, ngayon, I need to act up. Not just because awan pa nga na eh. Iba na eh. Kasi, pero maging masaya pa din naman. Disiplinahin ko lang and I'll take some sacrifices in order for me to improve and transcend sa mga limitations na akala ko na hindi ko malalagpasan. Thankful din ako kasi ang daming teachers ko ngayon na ano talaga sa reflective talaga na magagamit mo talaga. That's why senior high is very important for me para mga preparation sa college. Important talaga. Depende na lang sa tao kasi kung paano niya yan aralin eh. Mag-diskarte siya para maging ready sa sa college. Pero for me, senior high school, these 2 years, importante siya. Kung hindi ka pa prepared, senior high school talaga na hindi lang ACADS, sabi ko nga depende. Kaya hindi ko lalahatin. For me, this video is like personal pero naka-public na lang para kung may kakahiya man akong nagawa. Eto, cringe to. Very cringe. Thank you 2023 and I hope 2024 will be welcoming and more difficult but high rewards.